Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome po ulit sa ating panibagong update tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Sa bawat update natin, tatalakayin natin ang mga pinag-uusapan sa mundo ng social media tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel nako, i-click nyo na po yan and isama nyo na din ang bell button. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga ka-Kimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. Pero bago po ang lahat mga ka-Kimpaw, narito muna ang mga napili nating komento patungkol po yan sa naging previous update natin. Una komento mula po ito kay Ginang Teresa Burka. Sabi niya, agree, maybe it's about time that Kimi will take break in showbiz. I know Kimi is dependent with her Ate Lakam. She told it in one interview, Ate Lakam daw ang nagpapagaan sa lahat ng ginagawa niya at sa buhay niya. Feeling ko, Kimi is not really prepared with her situation now. Thanks God, Paolo is always in her side when it happens in her life. Also, her other siblings, if not busy, good for her. She has positive outlook in life. Tigil hinga, kalma lang Kimi para makapag-isip ng maganda at ikakabuti sa lahat. Basta lagi kang nang pipiliin ang ikakagaan sa puso mo. Maraming salamat po sa komento, Ginang Teresa Burka, no? So nakakalungkot lang sa situation po ni Chinita Princess ngayon. Kung totoo man nga po na may problema sila ni Ate Lakam. Tapos malalaman natin na defendant siya dito kay Ate Lakam at parang nanay niya nga daw po. Ito nga si Lakam dahil lagi niya tong kasama tapos lagi siyang inaasikaso. So once kasi nanalayo tayo sa taong inaasahan natin mga ka-Kimpaw, parang ang hirap pong magsimula muli. Parang ang hirap pong kumilos. Tapos nakakapanibago po yung sitwasyon, 'di ba? Dahil kailangan mong tumayo sa sarili mong paa. And naniniwala po ako mga ka-Kimpaw na hindi lang basta putyo-putyo na problema itong kinakaharap ni Kim at nitong ate niya na si Lakam. And kung ano man po yung problema nila, sana po'y maayos po ito agad mga ka-Kimpaw, kasi alam naman natin na sobrang importante din po kay Chinita Princess itong mga kapatid niya. And parang natatandaan ko mga ka-Kimpaw na meron pong hinabilin yung kanyang mga magulang, yung kanyang mami sa kanya, na wag daw silang magwatak-watak na magkakapatid dahil sa huli sila lang din po yung magtutulungan. Pero kung kailangan mga ka-Kimpaw na humiwalay at dumistansya ng isa, wala po tayong magagawa doon kundi irespeto yung desisyon ng isa't isa, Kim and Lakam. So maraming salamat po sa komento, Ginang Teresa Burka. God bless and mabuhay po kayo. At ang pangalawang komento ay mula naman po kay Ginang Azucena Sigador. Sabi niya, Kim, lahat ng ginagawa mo sa family mo, iba kung may sarili kang pamilya. Dumarating ang araw na work, dumarami ang nalalaman mo na wala na iwan sa'yo at marami ka pang babayaran. Kim, mag-asawa ka na nang mahalin ka ng bonggang-bongga at poprotektahan ka at siya ang mag-guide sa'yo sa mga financial. Mag-asawa ka na ng pogi, brainy at marunong sa buhay. So, salamat po sa komento, Ginang Azucena Sigador. So, pupunta naman po si Kim Chiu sa pag-aasawa, pero yun nga lang, hindi natin alam kung kailan po sila lalagay sa tahimik ni Paolo Abilino. Alam natin na napaka-importante po ng pagbuo ng pamilya, lalo na tumatanda na po si Chinita Princess. Although baby face, pero alam naman natin na hindi natin mababago na taon-taon tayo nadadagdagan po ang edad. Kaya dapat po talaga mga ka-Kimpaw, isipin na nila, 'di ba, yung pagbuo po ng pamilya and syempre ng mga anak. And alam naman natin na napag-uusapan na yan nila Kim and Paolo Abilino, pero ang tanong, kailan kaya sila magsisettle? So tanging sila lang po mga ka-Kimpaw ang nakakaalam ng usapin na ganyan. Basta tayo, ang lagi ko lang sinasabi, trust the process, and syempre enjoy natin yung process na kung saan meron tayong mga napapanood, di ba, na mga project ni Kim and Paolo Abilino. Kaya naman yun na lang yung suportahan natin sa ngayon, yung pagpapakasal, yung pagbuo po ng pamilya.
sa mga susunod na taon na siguro yan mga kakimpaw. Ngayon, mag-enjoy muna tayo sa mga project nila together. So maraming salamat po sa komento ninyo. God bless, and wag po kayong magsasawa na magbigay ng mga opinion sa mga daily update natin. So eto na nga, no, simulan na po natin yung mga talakayan natin tungkol kay Kim and Paolo Avellino. So ngayong araw nga po ng Sabado, work is life pa din for Kim and Paolo Avellino kasi kitang-kita naman natin dito mga kakimpaw na nasa taping pa rin po si Chinita Princess kahit Saturday. Grabe na to, no? Sana bukas, araw po ng Linggo, ay makita naman natin na magkasama po si Kim and Paolo Avellino na kung saan ay nagbabanding naman, nagkakaroon ng jogging session diyan po sa Cebu. So hopefully mga kakimpaw ay i-priority po nila ang pag-exercise. Sabi nga dito, kahit malayo kitang-kita yung ganda. Yes po, si Chinita Princess yan at nakasalang po siya sa taping. Next topic naman, pag-usapan natin ang nakita ko pong picture dito po sa mundo ng social media na kung saan ay nagkalat ito sa social media, lalo na po sa Facebook, at binahagi nga po ito ni Aiza. Credit po sa iyo, Aiza. So makikita dito na si Kim Chu naka-jacket po, tapos may hila-hila po na bagahe. And then si Paolo Avellino po naglalakad, nakaalalay po siya kay Chinita Princess, tapos meron po siyang dala na gitara na pinaniniwalaan ng mga fans na binili daw po sa Cebu kasi ang gitara po sa Cebu, maganda daw po talaga ang klase, maganda ang yari, kaya kahit mga taga Manila, dumadayo pa po talagang bumili dyan sa Cebu. So since nakita nga nila itong bagahe po na hila-hila ni Chinita Princess mga kakimpaw, marami ang nagtatanong kung pauwi na daw ba si Kim and Paolo Avellino dito sa Manila. Kung tapos na daw ba yung taping ng The Alibay dito po sa Cebu. Yan din nga po yung katanungan ko nang makita ko nga po itong bagahe na hawak-hawak ni Chinita Princess. Pero napag-alaman natin na isa po pala ata ito mga kakimpaw sa eksena po ni Kim and Paolo sa The Alibay. Parang tinakas ata ni Paolo Avellino si Kim Chu doon sa The Alibay. Isa po yan sa mga eksena nila kasi nalaman natin na parang may nagsabi na sa 20 pa daw po ata ang balik ni Kim and Paolo Avellino dito sa Manila. Kasi 'di ba napag-usapan natin itong mga nakaraan na parang nasa 4 or 3 taping day na lamang po ang natitira for Kim and Paolo Avellino para po dito sa The Alibay. So may ilang araw pa mga kakimpaw. So akala ko nga din po nung una pauwi na din po si Kim and Paolo pero hindi po pala dahil isa po ito sa mga eksena nila dito po yan sa The Alibay. Sobrang na-excite lang siguro ako na makitang muli si Kim and Paolo Avellino dito po sa Manila. And I'm sure kayo din po, malamang nagtatanong kayo kung pauwi na din sila. Ang sagot, mukhang hindi pa po. Sa August 20 pa mga kakimpaw. So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.